Ito ang kwento ng pagbabalik ng buhay sa isang kabundukang muntik ng mawalan ng kinabukasan. Isang kwento ng pagtutulungan at malasakit para sa kalikasan. Ito ay ating tahanan, ating kinabukasan. On behalf of the Forest Foundation Philippines, welcome you all sa ating Interlandscape Knowledge Exchange. We know for a fact that forests ensure our healthy watersheds, and watershed sustains our sources of water. No water, siyempre walang pagkain. Walang pagkain, walang buhay. Tungkulin na rin po ng bawat isa pangalagaan natin ang kalikasan, ang kagubatan at ang ating pong tubig kanlungan. As the demand for water continuously increases, the need for conserving and protecting their limited watershed should not be a choice, but a must. Mahalaga po yung suporta natin sa pangkabuhayan dahil kapag wala po nito, mas mahirap para sa ating mga komunidad na makapagpatuloy sa pagprotekta po ng ating gubat. Every product sold, the message is clear. Our livelihood depends on the forest. And so we choose to protect it. Mababawasan yung pressure dun sa gubat. Pag diversified yung farming system, malaki ang naitulong ng pagpapaunlad ng community-based enterprises. Pinapatunayan ng aming karanasan na kapag nagkakaisa ang komunidad, kaya naming malampasan ang mga hamon ng kagubatan. Ang mga katutubo talaga ay mayroong mga pamamaraan maaring hindi natin alam at ito ay epektibo sa pangangalaga ng kagubatan. Ang likas na pagkain gubat ay ginagamit ng mga katutubo sa araw-araw pamumuhay at pinakakanaban ng mga hayop sa gubat. Kaya't patuloy na itong pinangangalagaan sa pamamagitan ng mga bantay lupay nyono. So dapat talaga yung mga kabataan, sila yung dapat tumitingin kung ano ang posible na mga threats, posible na mga opportunities doon sa labas na sa makabago na pamamaraan na kailangan natin i-harmonize sa kultura. When we say empowerment, ito yung pagpapalakas sa mga individual, sa grupo, para magkaroon po tayo ng collective o isang buong skill set. Ito ay continuous, dire-diretso. Kailangan mong makihalubilo talaga, makipag-usap at talagang alam mo kung ano yung intensyon mo na maibahagi sa mga partners mo, sa local partners. Kaya kailangan natin ay maging malakas ang loob, matapang sa mapagpakumbabang pamamaraan. Madiplomasyang pamamaraan para tayo ay kalayo, makaagwat doon sa gusto nating abuti. Para sa akin, nandyan yung mga pagsubok, lalo't higit dyan sa pinaglalaban natin pagdating dyan sa sinasabing lupaing minuno ng mga katutubo. Kahit uminit ang ulo, huwag tayong titigil, tuloy ang laban. Kita kasi namin na kung hindi natin maibalik yung mga mangroves na yan, na hindi tayo aangat sa kahirapan. Malalabanan lamang ito kung ating mapanatili at maibalik yung mga nawawala nating natural resources, no? At magkakaroon tayo ng malakas na armas para labanan ang kahirapan na ito. At bilang leader, kailangan po makita po sa atin ng pagtiyatsaga, pasensya, at pupunyagi para po sa kapakanan ng aming samahan at ng komunidad. Bakit po ba mahalaga ang mangrove? Nakakatulong sila sa carbon storage, pagbibigay ng kabuhayan sa ating mga komunidad, sustainable livelihood, and of course, marami pang benepisyo na hindi natin masusukat kumbaga. importante na maintindihan namin at mapaintindi rin sa mga tao sa komunidad how we could come up with a more realistic and more responsive coastal resource management. Mahalaga ito kasi binibigyan kahulugan nito yung pagtatalab ng ating siyentipikong pag-aaral. Mahalaga ang kontribusyon ng tulad naming kababaihan sa rehabilitasyon at conservation ng bakawan sa isla. Sa pamumuno ng kababaihan, sa papanumbalik ng mangrove forest, nagkakaroon din ng pagkakataon para sa sustainable livelihood, paglaban sa pagbabago ng klima, at pagkapantay-pantay ng kasirian na naglalayong magkaroon ng isang mapayapang pamayanan. Hindi lamang simpleng pagtatanim ng mga puno, kundi isang kabuluhang hakbang tungo sa
pangangalaga ng kalikasan at pagpapanumbalik ng likas at naganda ng dalampasigan. Lahat ng proyekto o programa ay may aspeto ng pag-aaral, pananaliksik, pagsusuri o pagkuha ng mga datos na siya nilang naging gabay sa pagbuo ng plano at ng pagdidesisyon nila. Bihirang-bihira pong mga organization na nagtataguyod ng mga ganitong basic research on biodiversity study. Ito po kasing mga ganitong pag-aaral, ang pakinabang po nito, hindi pa agad nating maramdaman. The community, when empowered, can sustainably manage yung ating country's forest resources. Maganda po na meron tayong knowledge exchange o may pagbabahagi at may pagkukumplement ng kanilang kakayahan, kanilang resources. Nandun po yung importansya ng kolaborasyon, ng pakikinig po mula sa ating mga stakeholders, mula sa mga komunidad. Dito po sa Forest Foundation Philippines, naniniwala kami na bawat isa sa atin ay may kakayahan at responsibilidad na maging advocate of the forest. Lahat tayo ay may papel dahil lahat tayo ay nabubuhay dahil sa ating kagubatan. So kaya naman po malaking bahagi ng aming trabaho dito sa Forest Foundation Philippines ang pagpapalawak ng ating hanay ng mga advocates. Natututunan ko po na ang sining ay isang powerful means of para maikilala ang mga tao at mapalapit sa puso nila ang mga nakatutubo nating mga halaman, mga biodiversity, at pati na rin yung mga traditional na indigenous na kultura. We have fostered a strong sense of advocacy towards forest protection and environmental conservation. And it created actually a ripple effect sa community. Their passion becomes action. Pero nakita nyo po kung paano na-involve ang iba't ibang communities. The youth plays an active and crucial role in conservation efforts. We just need consistent and accessible support. Let's continue empowering the passion of the youth towards forest protection and conservation. Napakahalaga ng kwento niyong lahat. Kwentong agham, kwentong kalikasan, kwentong katutubo, at kwentong kagubatan. Sana patuloy niyo pa rin gawin ito sa loob, sa labas, tungkol at para sa agham. We are very open to collaborate in any ways possible na as long as ang isa po yung atin pong patutungkuhan na kung saan ay gearing and growing towards sustainable forest management. Gusto nating masuportahan yung iba-ibang aspeto na tinutulungan po natin sa ating mga areas. We were committed to learning from your experiences in advancing shared development goals and solutions. Maraming people's organizations sa baba pero kalaking kakulangan sa kahandaan na mag-implement ng programa. Kaya po yung institution building, sa tingin namin yung pinakamahalaga. Magtitiwala ka na yung bibigay mong pondo. Gagamitin yung pondo ng maayos, di ba? Let this gathering be a reminder. While landscapes may differ, our aspirations are the same. Resilient ecosystems, thriving communities, and sustainable future. Inorganize namin ito because we wanted to hear from you. We wanted to talk to you and we wanted you to talk to each other. Ako man of the hour lang. But you have all been working months, weeks, and years. So, men and women of years, maraming salamat sa inyo.